has been almost a year since Typhoon Pablo, the deadliest typhoon to have hit Mindanao in 100 years, left 2,911 villages in utter ruin. With more than 1,000 people killed, hundreds still missing, and hundreds of thousands of families homeless. Poverty, which has long stalked rural and agricultural areas, worsened, marginalizing further indigenous peoples, farmers, and agricultural workers who have lost their meager sources of livelihood due to this super typhoon. The government's inability to respond to the immediate need for relief and the need for sustainable rehabilitation, aggravated by its policy of discrimination, corruption of relief funds, and militarization of relief and rehabilitation operations, led the Typhoon Pablo tragedy to a humanitarian crisis. What prevailed was the persecution of those struggling for non-discriminatory and equitable distribution of relief aid, criminal neglect of disaster victims, and the systematic corruption of relief aid that came from the nation's coffers and foreign donations, which was used to oil the electoral machinery of the Philippine bureaucracy's trapos. Despite this, from amidst the ruins of Pablo, the people remained hopeful that they can once again recover what they have lost, what has been deprived of them decades ago by the massive logging concessions of the Valderramas, Picop, and the Sarmientos, among others. Typhoon Pablo and the historical and systematic oppression that assailed them have not squashed the people's dreams. Slowly, the people have begun to rise from the depths of the tragedy. They rejected dole-outs and demanded genuine rehabilitation instead. They turned ruins into corn and rice fields, hoping to restore the food security of their communities. Together with grassroots organizations, locally and internationally, they rebuilt their schools and even built more in the hope of securing quality and free education for their children. Nagapasalamat mi sa mga organisasyon nga nagatabang namo. Una ang Sabal sa Mindanao, sa among gipanginahanglan sa kaniadto pag ginahatag nila. Sa dugay nga panahon gasige mi umulo sa gobyerno nato sa atong panggamhanan. Ngaunta matabangan mi sa among gimulo dinhi sa komunidad sa mga lumad apan wala nila ginahatag. Nya mao na ang among ginapasalamatan, ginabalik-balik namo pasalamat ang mga organisasyon nga nagatabang namo. O ilabi na karon nga sa eskwelahan, pasalamat mi nga bisan layo mi sa patag apan naay nagatabang namo kabahin sa eskwelahan o naka-eskwela ang mga bata diri nga mga lumad. Nagapaningkamot gyud ang mga ginikanan nga makatukod og eskwelahan. Pinaagi sa pagtabang sa Balsa Mindanao ug sa nagkalain-laing organisasyon sa mga lumad sa pagsuporta ug naningkamot jud pud ang mga ginikanan nga makatukod jud og eskwelahan kay para makahuman ang kabatan-unan namo dinhi sa komunidad. They replanted crops, built community-based nurseries in order to recover the forests lost due to legal logging and mining, stripped bare by Pablo. Mula sa maraming lahi, daang tribong pinagmumulan, mula sa bundok at liblib, sa baybayin, ilog at yungin. However, even before all the debris has been cleaned up, or the last home damaged has been repaired, or the recent corn and rice planted has sprouted, a looming tragedy threatens the Pablo survivors' rebuilding efforts. In Compostela Valley Province, the large-scale mining operations
of Agusan Petroleum and Minerals Corporation, covering 12,000 hectares, threatened the lives of Pablo survivors anew. Ang isang mapait na reality sa ngayon na dahan-dahan at nararanasan ng mga kapatid nating dahan-dahang bumabangon dahil sa hampas ng bagyong Pablo, yung impending pagpasok ng isang malaking corporation na ang tawag ay Agusan Petroleum Mineral Corporation. Isang 12,414.44 hectares. Ibig sabihin, yung mga partners natin na communities galing sa letter V hanggang Sangan, hanggang sa Manggayon, hanggang doon sa Panansalan, sakop at maaapektuhan ng isang malaking mining corporation na pagmamay-ari ni Danding Cojuangco na tiyuhin ng presidente ng Republika ng Pilipinas na si Noynoy Aquino. Pero ngayon, ang dahan-dahan na presence ng Armed Forces of the Philippines na hindi natin ikaila sa mga karanasan namin sa buong Mindanao na ang kaakibat at saka katuwang ng mga malalaking transnational corporation mining industries at saka nagdidepensa sa interes ng mga malalaking kumpanya nato is Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, ang report ng mga PO members natin sa Panansalan, 2 buwan na halos yung 67th IB na hindi aabot ng 5 metro, sila'y nakatira sa mga bahay ng mga sibilyan, hindi aabot ng 5 metro yung eskwelahan, which is a direct transgression of the international humanitarian law of the 500 meters nagiging distansya ng Armed Forces of the Philippines sa mga bahay ng mga sibilyan at sa mga eskwelahan.